Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Nakapag-pray na ba ang lahat? At sana maganda ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura mga kababayan. Maganda ho yan para tayo po'y magiging productive the whole day. But please, don't forget to pray always every day kasi very important po yung mag-pray mga kababayan. Okay? So before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to shout out to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel mga kababayan. I-shoutout natin ang ating mga top 5 commenters. At nandito po sa ating listahan, hi to Ma'am Shane Sibal, Eduardo Cartera, Lori Mamawag, Marquez Hernandez, and Weldy Sagayo. Also, i-shoutout po natin ang ating mga early birds. Hi to Leo Toto, Emi Sarino, Russell Terrowell, Marlene De Los Santos, Maiti Baisa, Ryan World Begins from Virginia, USA. Hi to Bianca Diusa, Milagros Derilo, and Leslie Labrina. Okay, so mga kababayan, kung napapansin nyo po, nagbunyeng ngayong araw or kanina-kanina lang yung mga SMNI supporters, yung mga DDS vlogger at yung mga DDS supporter mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi kanina po, nagdesisyon na yung kamera na palayain na si Ka Eric at saka si Doc Lorraine Badoy. Pinalaya na po mga kababayan. Pero alam nyo ba, ginawa po na hero si Attorney Harry Roque. Bakit nagiging hero si Attorney Harry Roque mga kababayan? Hindi ko lang mag-gets eh. Kasi sabi po nila, at meron po nag-comment yan, ipapakita ko lang sa inyo. Sabi niya, congratulations and thank you kay Senator Harry Roque. Senator ba ngayon si Attorney Harry Roque mga kababayan? Mukhang itang tulog yung nag-comment eh. Hey, Senator Harry Roque, ginawa lang hero mga kababayan. Kasi kung napapansin niyo po, or kung maalala niyo, di ba nag-file po ng kaso si Attorney Harry Roque ng writ of habeas corpus doon po sa SC o sa Supreme Court. Pero alam nyo kung bakit nagaganyan po ang kanilang mga post or kanilang mga comment? Kasi doon po sa mga captions na inilabas po ng mga DDS vlogger na kung saan sabi sa captions mga kababayan na wala daw nagawa yung kamera dahil daw sa desisyon ng Supreme Court. Nagdesisyon na ba yung Supreme Court mga kababayan? 'Di ba? Kaka-file pa nga lang ng kaso ni Eric ni Attorney Harry Roque doon sa Supreme Court. Wala pa pong desisyon ang Supreme Court. Ito po ay talaga desisyon po ito ng Kamara kasi nga syempre Christmas mga kababayan, kaya marami silang nauto mga kababayan dahil po sa mga captions na ginamit ng mga DDS vlogger. Nasabi na doon dahil daw ito sa desisyon ng Supreme Court kaya pinalaya na si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy. Pero alam niyo mga kababayan, kasi nga nagsalita na kanina si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy, meron din po ditong inilabas na kontra sa laysay itong si Representative Tambunting mga kababayan. Makakaroon kasi dito ng Christmas break yung kamera, so pinalaya lang muna mga kababayan sila si Ka Eric. Pero meron pong inilabas sa statement si Tambunting mga kababayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. Also pag-usapan rin po natin itong kaso ni Pastor Kibuloy. Di ba merong inilabas po na statement or final na resolution itong si Risa Hontiveros mga kababayan na paimbestigahan po si Pastor Kibuloy. Kasi meron pong membro noon si Pastor Kibuloy na nagsalita na meron pong ginawa sa kanila si Pastor Kibuloy ng hindi maganda mga kababayan. Nagsumbong po kay Senator dito kay Risa Hontiveros. Ngayon, yung mga old po na mga videos ni Pastor Kibuloy at pati rin po ng mga membro ni Pastor Kibuloy na meron silang ginawa dito na parang fake po na pangulikta mga kababayan, parang panglilimos. Di ba alam ho natin sa balita noon, that is 4 years ago na ba, na kung saan meron pong nakasuhan dito at meron pong hinuli na mga OFW doon sa Thailand dahil nga sa pangulikta,
para po kay Pastor Kibuloy mga kababayan. Mamaya papakita natin yan. Also, ipapakita ko rin po kung sino pa aside po kay Stone na nagsalita dito versus kay Pastor Kibuloy mga kababayan. Kasi nga merong tatlo na tao na nagsalita po against dito kay Pastor Kibuloy at isiniwalat nila yung ginawa sa kanila ni Pastor Kibuloy mga kababayan. Also, pag-uusapan rin po natin, ito rin nangyari dito sa Pistons na kung saan may plano sila na magtigil pasada ng mga kababayan. Kasi ayon po ng grupo ng Piston, tinablado sila ni PBBM. Kasi ang panawagan po ng consolidated entities, gusto nila na ipastop na daw yung extension dito sa PUB modernization. So, pinakinggan sila ni PBBM kababayan. Ngayon, yung tigil pasada ng Piston, tinuldukan na po ni PBBM. At syempre, marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan, palagi itong maradalan ba mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama kababayan, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unit Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki listing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok listing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan, before tayo pumunta doon sa issue po ni Pastor Kibuloy, dito muna tayo sa balita na kung saan pinalayan na si Ka-Eric at saka si Doc Lorraine Badoy. Kung bakit, let's watch this! Palayanin si Ka-Eric at Doc Lorraine! Palayanin si Ka-Eric at Doc Lorraine! Kakampi kami, hindi kami kalaban! Bakit ninyo kami kinukulong? Bakit kayo nagpapauto doon sa tatlong komunista dyan sa Kongreso? Pinag-aaway-aaway tayo niya mga yan. Hindi po kayo kalaban. Hindi po namin kalaban ang House of Congress. Itong ginagawa namin ay sa pagsusulong ng demokrasya. Pagpapalakas ng demokrasya. Palayain na po ninyo si Ka-Eric at Dr. Lorraine. Niwala kayo, lalaki ito. Baka umabot pa ito sa Malacanang pag hindi kayo nagdesisyon. Magpapasko naman. Wag natin hindi pataasan ng ihito. Wag tayo magkahiyaan dito. Subalit sinabi naman ni Congressman Tam Bonteng na sinabi umano ni Ka-Eric tungkol sa kanyang source, at hindi niya muna sinabi ito sa public hearing kanina for confidential reason. Sure, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya. Kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa Korte Suprema. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Nilagdaan ng ilang graduates ng Philippine Military Academy ang isang manifesto na nagpapahayag ng suporta kina SMNI hosts Lorraine Badoy at Jeffrey Celas. Kinundena nila ang pag-detain ng Kamara sa dalawa. Layon din ng manifesto na mapanagot ang nasa likod ng pagpapakulong sa dalawa, at mahimok na maibalik ang integridad sa Kamara. Let it be known that our will cannot be bent, our voices cannot be muted, and our fight for justice will not be deterred. The House of Representatives must heed the call to right this wrong, lest it be forever marked as an enemy of the people it purports to represent, saad sa manifesto. At ang ibig sabihin nito ay, pinapaalam namin ang ating kalooban ay hindi maaaring baluktot, ang ating mga tinig ay hindi mapipigilan, at ang ating laban para sa hustisya ay hindi mapipigilan. Dapat dinggin ng kapulungan ng mga House of Representatives ang panawagan na ituwid ang maling ito, baka tuluyan itong mamurkahan at ituring, bilang isang kaaway ng mga taong inaakala nitong kinakatawan. Narito ang mga pangalan ng matataas na opisyales ng PMA, ang lumagda patunay ng malakas na suporta kina Ka-Eric at Dr. Badoy.
Pinag-iisipan ng committee kung ibibigay nila ang hiling ng kampo ni Ka-Eric na sila ay palayain na, subalit ayon kay Committee Chair Congressman Tam Bunting, ay ibibigay nila na palayain kung babawiin nila Ka-Eric ang isinampa nilang kaso sa Supreme Court, laban sa mga congressman na nagpakulong sa kanila. Napakahabang diskusyon at saka deliberasyon na nangyari. Kung there was a vote, no? The discussion basically was on the detention of Ka-Eric and Ka-Lorraine, and whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Siyempre, may hindi sumasang-ayon, merong sumasang-ayon, merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay very clearly on the record, sinabi naman po niya tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is their Supreme Court rulings dito po. So then ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Ka-Eric. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons. Na sila po ay papaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Ka-Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At nasa committee secretary. At meron naman po siyang comply po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that, no? So meron po siyang binanggit at meron kami usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung taong yun. Palalayain, sir, ng gano'ng katagal, sir? Well, this is already, they're free to go. Really? Yes, they're free to go. This is not a furlough. We've asked them already to, we lifted their detention. And if they're needed in the future, we will just call them back. Yung dalawang po ba parang humingi ng paumanhin sa House of Representatives? Well, sa akin po, during sa detention naman po kasi, ay nasabi na po namin kung sino kung ano naman po kanilang kalagayan, chinek ko sila. And they have said that naman. Sinabi naman po nila, verbally sa akin, na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Kaya, as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po ay nagsisisi rin. At naiintindihan na. Kay Kabadoy, pinaliwanag ko pa sa kanya, when I visited them, kung ano talaga ang kanyang pagkukulang. Yung hindi niya pagsabi ng accurate statements na pati sila ng kanyang abogado ay nagkokontrahan sa harap ng committee. So, alam po nyo, Pasko po na yun. At alam po ninyo, for humanitarian reasons, hindi mo kailangan ayan ay magkaroon pa ng humingi ng sorry o ano man. Kami na ho mismo ang nag-decide na sila ay pakawalan pareho. Sir, tonight po, as early as now, pwede na po sila umalis? Well, I have to sign the release orders. It's already being prepared. So, isa-sign niyo po ngayong araw? Opo, yes. Itong hapon na to. Pinapahanda ko na po sa aking COMSEC at sa ating Secretary General ang ating release order para kay Ka-Eric at saka kay Ka-Lorraine. But as you said in the past, sir, parang hindi dito natatapos. Yes, of course, hindi po dito because we can call them back, no? If needed in the future. But alam naman natin na yung resolution
ay naprobahan na po ng committee urging NTC to stop their airing. Yan po yung naprobahan ng committee at naprobahan po ng buong plenaryo. So as far as that issue is concerned, sarado na po. At doon naman po sila pinatawag on that issue. Sir, clarification. Pero sir, di ba ang nag-letter lang si Ka-Eric, si Ms. Badoy? Walang letter but you still granted? Yes. In the spirit of Christmas, we're giving them both the freedom to leave their detention cells. Pero kailan sila babalik, sir? Well, if the committee deems fit, they come back at a certain date pag nag-resume ang hearings. Kasi ang resumption ng hearings is after New Year. Mahirap naman po na meron pong naiwan sa detention center natin sa Kapaskuhan, sa araw ng Pasko. No? Ito ay panahon ng pagmamahalan. Sir, mag-hearing tayo kahit naka-break ba? Yes. Yes, we're allowed. All committees are allowed to still conduct hearings during the break. Yes. Unanimous po. Everybody present, including those in the Zoom, voted in favor. Bali lahat po ba to, sir? Kahit yung iba pang mga na-contempt, sila lang ba or may iba pa? Na lahat bibigyan nyo muna ng pansamantalang palaya? Well, I can only speak for the Committee of Legislative Franchise. Ito po ay boto para lang po sa kay Ka-Eric at saka kay Caloring. We were very ready to spend our holidays here, away from our family. We were very ready to do that. And that's very important kasi pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan, napakadelikado nun sa isang demokrasya, lalo ang freedom of the press. Freedom of the press is where a lot of our freedoms rest on. In fact, where so many of our human rights rest on. So this is so important na ipaglaban ito. So maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito at yung ang mga even the PMA graduates who issued that statement, no? Also, but basically what we've learned from this is what Eric just said, no? Ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. At yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na talagang worthy na ipaglaban. So, paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ma'am, ang sabi kanina, parang the reason ko ba't nag-grant is because nung bumisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorseful daw kayo. So Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. I never, it was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you, no? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon ay pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan
ang lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at magiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Wala po. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireveal nyo nga po, sir. Because kapag Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya, sa sinabi ko, story niya yon. wala po kayo binigay na pangalan. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Sir, ma'am, sir, last reaction na lang po. Meron na pong hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsasart po yung dinggin pag-resume next year. Cancellation, revocation po. I'm not privy kasi to the What's your details. reaction na lang po? Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we were the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin, no? Libo, hindi na natin maibilang na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress, no, as their ally and as their cover to do this. No? Kamusta yung hunger strike? Oh, grabe. Oh, yes, ayos. Ayos siya. Naguguto, matamlay, pero grabing suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. Yeah. At 24 hours, 160 signatories na mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po, ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine. At mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. At magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, ganun din dapat. Mga dating kadre last day, nag-rally. Nagbanta sila pag dito kayo i-release yung kanilang rally, lalaki, at posible na maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former kadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala
ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance, at binibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong, ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Okay, so kung napapansin niyo po mga kababayan, ipinakita ko sa inyo yung balita ng both parties, ang grupo dito ng mga congressman kay Tam Bunting at saka ang grupo rin po dito ni kay Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy mga kababayan. Kasi gusto ko dito sa ating channel, maging balanse tayo sa pagbabalita. Gusto ko meron tayong transparency both sides mga kababayan. And it's up to us. Kasi nga, syempre, depende ho yan sa ating opinion mga kababayan. So it's up to us na maglabas ng ating opinion kung sino dito ang sabi ng totoo. So before po magpalabas si Sir Ivan ng aking opinion at saka analysis po sa sitwasyon, gusto ko lang muna na i-debunk po yung mga vlogger, mga DDS vlogger na nagpalabas po ng mga captions at saka doon po sa kanilang thumbnail mga kababayan kung bakit daw pinalaya na si Ka-Eric at saka si Badoy dahil daw sa desisyon ng Supreme Court mga kababayan. It's very loud and clear po mga kababayan na walang kinalaman dito yung Supreme Court. Diba sinabi ho yan ni Tam Bunting at saka wala pa rin pong desisyon yung Supreme Court mga kababayan. Kaka-file pa lang po ng kaso ni Attorney Harry Roque. Pero tingnan nyo, ginawa kagad nila na hero si Attorney Harry Roque mga kababayan. Okay, so very clear ho yan. Ang gusto kasi ng Kamara, kasi nga nakakaawa po na meron tayong kababayan, si Ka-Eric at saka si Doc Lorraine Badoy, mag-spend sila ng Christmas at saka hanggang New Year na nakadetain po doon sa detain facility ng Kongreso mga kababayan. Diba? Christmas na Christmas. So nag-decide sila. So ang pinakarason kung bakit pinalaya po si Ka-Eric at saka si Badoy, ito po humanitarian reason mga kababayan. Ayon po kay Tam Bunting. Kasi nga siyempre magkakaroon sila dito ng Christmas break hanggang hanggang after New Year pa mag-resume ang kanilang hearing mga kababayan. So ang gusto nila, diwa ng Pasko, spirit of Christmas, kaya nga pinalaya nila si Ka-Eric at saka si Doc Lorraine Badoy mga kababayan. Yan po ang clear. So fake news po yung sinabi ng ibang mga DDS vlogger na kung saan alam nyo po nakakaawa talaga yung kanilang mga viewer, kanila pong parang inuto ng mga kababayan. So dapat magiging honest vlogging tayo dito. Kung ano ang nakikita po sa sa balita at totoong nangyari, dapat yun po ang ating ibabalita dito. Okay? So para balanse ho tayo. Okay, so babalikan natin. Yan pong sinabi ni Tam Bunting na sinabi na daw ni Ka-Eric yung source niya doon kay Tam Bunting mga kababayan. At saka ayon po ni Tam Bunting na meron silang agreement na kung saan iilan lang po or pili lang na mga mambabatas ang makakaalam noon. Pero nung nagsalita na po si Tam Bunting na sinabi na daw ni Ka-Eric sa kanya ang kanyang source, di ba nag-react kaagad si Ka-Eric mga kababayan? Agreement ho nila na dapat iilan lang na mambabatas ang makakaalam ng mga kababayan. I think na totoo ang sinabi ni Tam Bunting na sinabi na ni Ka-Eric ang source niya doon kay Tam Bunting mga kababayan. Pero ito kasi ang iniiwasan ni Ka-Eric. Ano yan Sir Ivan? Di ba nakaladkad po yung pangalan ni BJ, yung si Bong mga kababayan? Sabi pa nga ng iba dyan ng mga anti-Ivan ay fake news daw ako. Gumagawa daw ako ng balita-balita mga kababayan. At saka real speculations daw yun nangyari. Pero kung bibisitahin nila yung Twitter, anong pangalan doon ang nag-viral? Diba? Bong mga kababayan, Bong G. Yun kasi ang kumakalat ngayon na balita. Bakit? Pero make sense naman para sa akin. Make sense naman mga kababayan. Bakit? Kasi nga si Senator Bongo ay hindi ko sinasabi na siya na po yung source ayon lang po ito sa mga sinasabi doon sa Twitter. Kasi nga si Bongo mga kababayan, diba isa siyang DDS. Si Ka-Eric DDS po. Si Bongo, siyempre alam niyo mga kababayan, nandyan po sa Senado at sinabi rin po ni Ka-Eric na ang kanyang source lalaki at senador. So parang merong coincide dito na nangyari, di ba? Pero ulitin ko lang, hindi ko sinasabi na si Bongo na ang source ni Ka-Eric makabayan. Baka yung iba dyan, baka makasuhan tayo ng libel Nirelay ko lang sa inyo kung ano ang nababasa ni Sir Ivan doon po sa Twitter at kung anong pangalan ang nag-viral doon sa Twitter makabayan. Sabi nga nila si BJ daw kasi daw meron sila mga reasons, pero yung iba sabi nila hindi daw makabayan, babae daw. Babae na naman Sir Ivan, sabi nila, nabasa-basa ko lang yan, pero meron kasing babae na parang affiliated doon sa mga NPA makabayan.
'Di ba? Parang siguro para sa akin hindi siguro lalaki yung source ni Ka-Eric, kundi babae, or baka wala talagang source mga kabayan, hindi pa natin alam. Si Ka-Eric man po ang nakalam ng totoo. Or baka ginulo lang po ni Ka-Eric yung buong kongreso mga kabayan, 'di ba? Okay, so at least dito nadibang na ho natin na hindi po totoo na Supreme Court ang desisyon dito kaya pinalaya na si Ka-Eric at saka si Doc Loren Badoy. At meron pang silang sinabi mga kabayan. Ito nakagulo talaga kasi di ba nakita natin yung mga PMA graduates ay nag-sign sila mga kabayan yung petition para palayain po or pabor sila na palayain po si Ka-Eric at si Doc Loren Badoy. Ginamit rin po yan ng ibang vlogger, ay ko lang pangalanan, pero I think you already know kung sino aking pinaparinggan mga kabayan. Kasi nga, kitang-kita naman po natin na nanonood rin po kayo doon sa kabilang grupo na hindi natin nakikita yung vlogger mga kabayan, kundi yung boses lang po, boses AI lang ang ginagamit. I think kilala niyo po yun. Sabi niya, PMA graduate, nagbabala dito sa kamera at saka wala nang nagawa daw yung kamera kasi daw dahil daw sa desisyon ng Supreme Court. Yun ang sinabi niya at iba naman mga kabayan, siyempre iba rin po. But it's up to you. It's up to you to decide now kung ano ang totoong nangyari. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. Dito tayo sa issue po ni Pastor Quiboloy. Kasi nga ulitin ko lang, nag-file dito ng resolution si Senator Risa Hontiveros para paimbestigahan itong si Pastor Quiboloy sa nangyari na makrimen na final po ng FBI mga kabayan. Ayaw ko lang banggitin, ulitin ko lang, ayaw kong banggitin na ng kanyang ikinaso sa kanya, yung like for example, human trafficking, at meron pong sundutan po sa mga minors mga kabayan, at meron pong pang-aabuso. Ayaw ko lang babanggitin yon kasi nga medyo red flag dito sa YouTube mga kabayan, sensitibo ngayon si YouTube. So, ipapakita ko lang sa inyo yung balita kasi nga bumalik ngayon yung mga videos na kung saan, di ba, meron tayong nakita. Like for example, doon sa US, sa Hong Kong, sa Thailand, na yung kanilang mga mga kabayan, yung parang nanglilimos sila. Kumakalat nga yan ngayon mga kabayan sa Facebook at sa Twitter, yung mga old videos po ng mga membro ni Pastor Quiboloy, at meron din pong membro ni Pastor Quiboloy na hinuli mga kabayan. At para maintindihan nating lahat, let's watch this. Gustong paimbestigahan sa Senado ang umano'y human trafficking at sexual ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros, isiniwalat niyang may ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Quiboloy ang humingi ng tulong sa kanyang opisina. Inuutusan daw ang mga miyembro na mamalimos gamit ang sulat na kunwari ay solicitation para sa isang organisasyon o di kay tulong sa pag-aaral. Pero napupunta raw ang pera sa simbahan. Kapag hindi raw naabot ang kota ay minamaltrato sila. May mga lumapit din daw sa kanyang tanggapan na inabuso mismo ni Quiboloy. My office is in possession of an affidavit detailing the sex inflicted by Quiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor, when the sex happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. Lumantad ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang isa sa kanila pinadel at sinuntok pa raw sa ulo ni Pastor. Binabularan naman niya ng kampo ni Quiboloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hindi pa ganun kayaman yung church na yan. Isa si Reynita sa mga nagpatunay ng ilan sa mga akusasyon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na inilagay sa most wanted list ng FBI. Kwento sa News 5 ni Reynita na isang OFW sa Singapore at dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtinda rin daw siya noon ng grupo ni Quiboloy sa Singapore at pinagkolekta ng mga donasyon para sa Peking Charity sa Pilipinas. Yung umpisa ko, yung parang okay, ganyan, parang you're very excellent, you go home quickly, napapaubos mo yung paninda mo. But over time, nagiging pabigat ng responsibilities. May mahigpit na bilin din daw silang sinusunod tuwing nagtitinda o nanghihingi ng donasyon. We don't bring out the name of Pastor Quiboloy. Whatever we do, that's the instruction. That's the instruction. Hindi namin dadalhin yung pangalan niya.
At sa mga panahon daw na yon, nagbibigay pa siya ng 200 Singapore dollars o higit 7,000 piso sa kanilang simbahan buwan-buwan bilang bahagi ng tinatawag nilang tithes. May kota rin daw sila tuwing month of blessing at para sa birthday ni Pastor Quiboloy tuwing Abril. The very hardest thing is yung responsibilities mo pagdating ng tinatawag nila na MOP, yung month of blessings, which is from the month of September until March. Yung quota mo, pagka hindi mo nabuo, for example, you're given a 12,000 Singapore dollars. It's going to be your utang. So you need to pay it continually until you paid off the whole amount that you've given to you. Dito na raw siya nagising sa katotohanan na tila minamanipula raw sila ng naturang simbahan. Kaya tuluyan na siyang kumala sa KOJC noong 2020. Hindi ko mawari na sa tagal-tagal na yung sinasamba ko is it's been wrong. It's been wrong my whole life. If you are brainwashed for many years, you hardly believe whatever is the truth is really in front of you. Nakausap din ng News 5 ang isa pang tumiwalag na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy na si Arlene Caminong Stone na nakabase sa Amerika. Pero tumanggi siyang humarap sa kamera dahil sa abiso sa kanila ng FBI. Sa kanyang Facebook post, ibinulgar ni Stone ang mga naranasan niya noong miyembro pa siya ng grupo ni Quiboloy. Pinadol umano siya ng 60 beses at sinuntok sa ulo ng pastor. Pinuwersa rin daw siya na manlimos sa lansangan noong menor de edad pa lang para sa peking charity. Kaya hindi raw tamang sabihing politika lang ang motibo ng FBI sa pagpapalabas ng wanted poster ni Quiboloy. 2019 ang sampahan ng reklamong rape, child human trafficking si Quiboloy at 5 iba pa, pero ibinesura rin ito ng Davao prosecutors. Para kina Reynita, panahon na para pakinggan ng mga nagrereklamo at marami pa raw ibang biktimang takot lumantad at maglahad ng kanilang kwento. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Quiboloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Quiboloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Quiboloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Quiboloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Quiboloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Quiboloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Quiboloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik.
Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Grabe naman kabayan, no? Kung totoo yung sinabi lahat ni Stone, grabe talaga si Pastor Kibuloy. Pero meron siyang nabanggit ng mga kabayan na medyo nagulat ako at saka ngayon ko lang alam ito, itatanong ko lang mga kabayan. Kasi nga sinabi po ni Stone na si Stone daw, siya po yung tagapamasahe, tigmassage po ni Pastor Kibuloy mga kabayan. Pati rin po doon sa kanyang spiritual wives. Ilan ba lahat yung asawa ni Pastor Kibuloy mga kabayan? Di ba sabi niya, wives eh. Siyempre, more than one, wives eh. So, ngayon ko lang alam na marami bang asawa si Pastor Kibuloy? Please comment down below. And also mga kabayan, itatanong ko lang po dito na okay ba sa inyo na iimbestigahan si Pastor Kibuloy dyan sa Senado? Please comment down below mga kabayan para at least malaman ko rin po ang inyong opinion at siyempre babasahin ho yan ni Sir Ivan. But for me mga kabayan, gusto ko rin po, gusto ko talaga na paimbestigahan po si Pastor Kibuloy dyan sa Senado para malaman natin yung totoo tungkol dito sa mga siyempre mga akusasyon sa kanya at ikinaso sa kanya ng FBI mga kabayan para alam natin lahat. Kasi nga alam nyo, we deserve also the truth. Dapat malaman rin po ito ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga dito dito sa Pilipinas mga kabayan sa panahon po ni FPRRD, bakit binaliwala lang ito ni FPRRD mga kabayan? Yan po ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Kahit magpunta-punta kayo doon sa Twitter or doon sa Facebook mga kabayan, kung meron ditong balita tungkol kay Pastor Kibuloy, di ba sinabi nila na bakit daw binalawala ni FPRRD? Kaya doon ko nabasa ito, kaya nirelay ko lang sa inyo mga kabayan kasi nga siyempre alam ho natin na makaibigan po si FPRRD at saka si Pastor Kibuloy, bakit daw hinayaan lang ni FPRRD mga kabayan? So for me mga kabayan, okay lang po na imbestigahan dyan sa Senado para malaman natin ang totoo. Okay? Asa dito rin po, insert ko lang mga kabayan, yung balita na yung mga membro ni Pastor Kibuloy doon sa Thailand, hinuli po ng Thailand na mga pulis. Kasi nga tungkol dito sa kanilang pang-election mga kabayan, parang nanglilimos sila, parang fake po na panlilimos. At para alam ho natin yung balita, let's watch this. 3 Pilipinas sa Thailand hinuli dahil sa paghihingi ng pera para sa Peking Children's Charity Foundation ayon sa Thailand Police. Ito ang balita ni Cherise Longbowen. 3 Pilipina ang inaresto ng Thai Police kahapon ng umaga sa labas ng isang restaurant sa Petrakul dahil umano sa panghihingi ng pera sa mga turista. Ayon sa Thai Police, bukod sa walang naturang work permit ang 3 Pinay, ay hindi umano rehistrado bilang isang lehitimong foundation ang Children's Joy Foundation na umano'y pupuntahan ng perang nakokolekta ng 3.
Kinilala ang mga ito na sina Belinda Austria Toledo, 55 taon, Jessica Bayutas Ortega, 50 taon, at Ruthie Espina Babila, 38 taong gulang, ng mga kinatawan umano ng Naturang Foundation. Nakuha sa mga ito ang 2 kahon ng printed donation leaflets, 10 booklet ng mga pangalan ng donors, 1 gitara, 5,690 baht cash o katumbas ng 9,400 pesos at iba pang mga gamit. Ayon sa police report, habang ang isa ay tumutugtog ng gitara, ang 2 naman ay nangongolekta ng pera sa mga turista na ayon sa kanila ay upang suportahan ang mga batang nangangailangan. Ngunit sa investigasyon ni Police Colonel Apichay Cropet, Chief ng Pattaya City Police, hindi umano umiiral ang nasabing foundation sa kanilang bansa. Makikita sa passport ng 3 Pinay na sila ay pumunta sa Thailand bilang mga turista at walang hawak na dokumento na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng fundraising sa bansa. Umamin naman ang 3 na mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang ganitong klase ng pangongolekta sa iba't ibang bahagi ng Thailand. Napag-alaman din na hindi lamang sa bansang Thailand nang hihingi ng pera ang Children's Joy Foundation kundi maging sa Hawaii, Chicago, USA, Canada, Japan at maging sa Brazil. Duda naman dito ang ilang Pilipino sa Hawaii sa ginagawa ng umano'y charity group. Kasi sa akin mas maganda kung idadaan na lang sa government, hindi yung kasi malay natin kung saan napupunta yung pera. Kung sa government, alam mo na mas sure ako. Samantala, sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang kampo ni Apollo Kibuloy na ayon sa website ng Children's Joy Foundation ay tumatayo bilang founder nito. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, hindi pa nakarating sa kanilang kaalaman ang pangyayari. Magbibigay na lamang sila ng pahayag matapos mapag-aralan ang sitwasyon. Sa opisyal na pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ay sinabi ni Consul General Val Roque na bibigyan ng tulong ang mga nahuling Pilipina alinsunod sa international practice. Umaasa ang Embahada ng Pilipinas dito sa Thailand na hindi na masundan ang ganitong kaso na kung saan nahuhuli ang mga Pilipino dahil sa mga iligal na gawain. Unang-una, labag ito sa batas at nakakasira rin sa imahe ng mga OFW dito sa Thailand. Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-shoutout muna natin ating mga solid viewers. Hi, shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sister Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentek Power Force Team, Teta S, Aiko, Pax, JZZ, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfers of Jackfers family. Hi to Boss Estela, Berhilio Villanueva, Martel T, Angelita Holsanger. Nandiyan rin po kasama natin si Manolito Cruz, Teresita Bihasa, Berhilio Fajardo, Jolie Pintor, Emilda Sangalang, Sis Queen, Bayani P. Tobias, Rosa Gonzaga, Gloria Benemerito, Esperanza Perez. Hi to Gion Padilla, Zenny Hattori, Wilma Malabanan, Maiting Day, Wilma Tapiro, and Carding de la Cruz. Mga kababayan, dito tayo sa balita po ni PBM kasi ito'y tungkol dito sa POB modernization na kung saan tinuldukan na po ni PBM. At para maintindihan natin, let's watch this! Tila inunahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang tigil pasada ngayong Huwebes at Biyernes. Anunsyo niya wala nang extension sa deadline ng pagpapakonsolidate ng mga pampublikong sasakyan. Nahiling sana ng grupong Piston. Suportado naman ng ilang grupo ang modernization program sa transportasyon. At nakatutok si Joseph Moro. 4 na raang grupo sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities ang lumabas sa kalsada para ipakita na marami na sila nag-consolidate bago ang December 31 deadline. Mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City, modernisasyon! Tumulak sila sa Mendiola sa Maynila malapit sa Malacanang para ipakita ang suporta sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Na siya namang kinukontra ng mga matitigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Ayon sa grupo, wala raw dapat ipag-alala ang mga commuter na wala silang masasakyan sa December 14 at 15 kung kailan may tigil pasada ang grupong Piston dahil silang mga consolidated units
ang tatakbo. Maliit lang na bahagi yan ng sektor para maparalyze ang biyahe. Sa katotohanan, hindi makakapekto yan sa biyahe ng mga mamamayan natin sa 14 and 15. Sa datos ng LTFRB, nasa 70% na ang makakapag-consolidate sa buong bansa sa katapusan ng taon. Bagaman sa Metro Manila, nasa 26% pa lamang ito. Pero hiling ng mga nakapag-consolidate na ipatupad na ang deadline na ilang beses nang napostpone. That would be unfair for us. Marami na kaming modernized jeepney. Pinabulaanan din ng ilang miyembro na lugi ang mga nag-consolidate na. Ang grupo ni Edmond na 2019 pa nag-consolidate, 70,000 pesos daw ang buwan ng kita kada modern bus. 30,000 pesos lamang daw ang buwan ng panghulog sa 2.4 million pesos na utang kada bus, kaya may matitira pa para sa maintenance, panggas at kita ng mga nagmamaneho ng bus. Hindi naman mismo yung individual operators, individual drivers ang maghulog. Mismo ang coop maghulog doon. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasunod ng pulong nila na mga transportation official ay napagdesisyon na ng hindi i-extend ang deadline. Hindi raw papayagan ng gobyerno na maantala ng iilan ng karamihan sa mga operators, sabay banggit ng 70% na ang nakapag-consolidate. Inulit naman ng LTFRB na walang mangyayaring phase-out ng mga tradisyonal na jeepney pag napaso na ang December 31 deadline. Hindi raw otomatikong tigil biyahe na sila dahil iniiwasan din ng ahensya na magkaroon ng krisis sa transportasyon. Ayon sa grupong Piston, mahigit 35,000 jeepney pa rin sa Metro Manila ang hindi consolidated. Bakit ayaw sumuporta dito yung Piston mga kabayan sa PUB modernization? Alam ba natin? Kasi nga ayaw nila na unlad yung Pilipinas mga kabayan. Ayaw lang makinig dito sa mga hinanaing po ng mga turista na kung saan sana daw i-improve po yung transportasyon dyan sa Pilipinas. Yan po ang tinitingnan ng gobyerno natin na sana kahit konti maiwasan natin ang pollution sa Pilipinas kasi nga yung mga karag-karag po ng mga jeepney, isa rin po yan sa nagkukos po ng pollution dyan sa daan mga kabayan. Diba? Lagi nating narinig na mga, na mga hinanaing ng turista na sana daw gagandahan na ng Pilipinas ang transportasyon natin. Pero tingnan nyo yung ginagawa dito ni Marwal Buena ng Piston, ayaw lang suportahan itong PUB modernization. Pero at least tinuldukan na dito ni BBM na hindi na po extend yung PUB modernization mga kabayan. Kasi nga, siyempre, kitang-kita rin po natin na ito po ay suportado ng mga consolidated entities na mga grupo. Okay? So, yan po ating manakalat ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin sumulan ang araw na ito, ikinokumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin mo po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.